to. Nagkulay dugo ang ilog na ito sa Patnongon sa Antique. Ang isa kasing lalaki, sugatan matapos tuklawin sa pulso ng isang sawa. Ang ahas, naggabraso ang taba at halos 2 metro ang haba. Pumulupot pa sa kanya. Bahal sa wagli Sige! yan. Di niya na bahal sa waya? Ano, sunod ko yan. Sa higpit ng pagkakapulupot ng sawa sa kanyang bewang at paa, ang lalaki napaupo na lang sa ilog. Gamar sa prakin naman. Awa ka na ba sa ano, ambulance? Pulso na daan niya. Tugat bara ba? Bararad. Bararad, wala nga isip-isip. Hindi ko niya nung tindalas nung. Hindi pa ito nga. Nagbrambad ho, may gani uramang ganun sawak na ho. Dumugay kita tayo nagsawa mo. Na. Sa tunggalian ng tao at ahas, kaninong lakas ang mangingibabaw. Pero okay pa siya, no? Ayan na, No? Okay ba? Hindi pa ko, kapag to. Year of the Snake ang 2025. Pero imbes na swerte, trahedya ang sinapit ng isang lalaki sa Patnongon sa Antique. Nung inakala niyang jackpot na nalambat, bigla na lang siyang tinuklaw at pinuluputan. Isa pala kasi itong sawa. Kwento ng saksing si Mark, araw ng Pasko, nung may narinig siyang humihingi ng tulong. Nagluluto kami kasi Christmas, tinawag kami. Meron daw nakagat na ahas. Pagdating namin, kinakagat na yung pulso niya ng ahas. Hindi pa kumutangin tubig, Pid. Hindi pa ko, kapag to. Ang biktima, ang 40 anyos niyang kapitbahay na si Tito, na nung mga oras na yon, nanghihina na. Dumugay kita tayo nagsawa mo. Nakapulupot sa bewang papuntang paa niya. Sobrang takot talaga. Hindi ko nga malaman kung anong gagawin ko. Halos maliligo siya sa sarili niyang dugo. Sinubukan nilang tanggalin ang sawa sa pagkakapulupot sa katawan ni Tito. Pero sadya raw itong makapit. Gamar sa prakin naman. Hanggang sa sinamart na uwi sa isang desisyon. Kumuha talaga yung mga kasamaan namin, sir, ng patalim. Pinutol na lang yung ulo niya. Hanggang sa ang tila kapit tukong ahas. Natanggal na rin sa wakas sa katawan ni Tito. Pero hindi pa siya ligtas sa kapahamakan. May nasa kalahating litrong dugo din kasi ang nawala sa kanya. Kaya putlang-putla siya. Nawala na ng malay. Dinala na lang namin sa taas at saka tumawag ng ambulance. Ang kanyang pamilya na rumisponde rin ng mga oras na yon, napasalampak na lang sa sahig habang naghihintay sa sasaklolong ambulansya. Tira na nawag kita na eh. Yung damit ng anak ko, inubad. Tapos tinali namin sa kamot niya para hindi siya maano talagang yung dugo. Kaya ba, Lord, kaya ba, 5 na. Akala namin, simpleng kagat. Yun pala, yung critical pala yung sitwasyon niya. Natakot po kami kasi first time na nangyari dito sa Patnongon. Bilang sandali pa, dumating na ang sasakyang magdadala kay Tito sa ospital. Ay, dalan. Kunurado, patindak sa waray. Baramundan sa wara mo. Umabot pa kaya sa ospital si Tito bago mahuli ang lahat. Double time. Titisan dugo, titisan dugo. Ang mga makapigil hiningang tagpo sa aming pagbabalik. Gamar sa prakin naman. Awa ka na ba sa ano, ambulance? Pulso na daan niya. Nagkandagulo at nataranta ang mga residente sa barangay na ito sa Patnongon sa Antique nung nadatnan nila ang isang lalaki sa ilog na naliligo sa sarili nitong dugo. Si Tito. Magata ng ano, pulso na daan niya. Ang tubig sa ilog, nagkulay dugo. Ang ahas na tumuklaw sa kanya, pumulupot din sa kanyang bewang pababa sa hita at paa. Sobrang takot talaga, sir. Hindi ko nga malaman kung anong gagawin ko. Hanggang sa ang tila kapit tukong ahas. Natanggal na rin sa wakas sa katawan ni Tito. Pero hindi pa siya ligtas sa kapahamakan. Sa dami ng nawalang dugo kay Tito, nawalan na siya ng malay. Yung damit ng anak ko, inubad. Tapos tinali namin sa kamot niya para hindi siya maano talagang yung dugo. Akala namin, wala na si kuya, walang malay. Nakaiga na lang siyang hindi na maligtas. Siniyakap namin si kuya, ginigising namin. Kaya ba, Lord, kaya ba, 5 na. Hindi na huminga. Tinawakan ko pa nga yung pulso niya sa leeg.
Hindi pagpaturuga lang, hindi pagpaturuga. Ilang sandali pa, dumating na ang sasakyang magdadala kay Tito sa ospital. Maswerte na lang at ang nakakagat kay Tito na reticulated python o sawa, walang venom o lason. Hindi siya venomous talaga. Ano lang siya, constrictor siya. Yung kagat nila is hindi naman siya delikado dahil wala naman silang kamandag. Ang mas delikado sa kanila yung pagkapit nila, yung pumupulupot. Pag kumapit siya sa'yo, ibig sabihin, pupuluputan ka niya. So once na pumulupot siya, ang kailangan mong hanapin is yung ulo tsaka yung buntot. Yung ulo, make sure mo na hindi siya kakagat sa ibang lugar. Tapos kung umikot na siya sa'yo, ang una yung tatanggalin is yung buntot. Kasi yung buntot yung naglalak dun sa pagpalupot. Si Tito agad sinalina ng dugo. Kung mabilis or malakas yung lumalabas na dugo, maaring artery ang tinamaan. Pag naubusan po tayo ng dugo, ang puso, ang baga at ang atay natin at ang kidneys natin. Lahat ng yan magsha-shutdown. Pwede maging sanhi ng hypovolemic shock which can lead to death. At matapos ang 6 na araw na pag-aagaw buhay sa ospital, Pulso na daan niya. himala siyang nakaligtas. Diyan sa pulso. Diyan pinaklabog sa pulso gid. Bahagisi na ba, no? Pero paano nga ba nakainkwentro ni Tito ang ahas sa ilog? Pangingisda ang kabuhayan ni Tito. Ang gamit niya, ang tinatawag nilang paduyan o parang kulambo na sumasala ng mga isda at hipon. Bilin naman ng padayon sa mga darokadlaw kasi ibalan sa led na. Mga orang nintak bara siguro mga ubog-ubog, lampay, may screen na may bato sa led. Hindi man nakatubig daw. Pero hindi inakala ni Tito na hindi lang isda at hipon ang malalambat ng kanyang paduyan, kundi pati na sawa. Pagkalason sa media, pero nabal ko ang paduyan pangdapi naman. Pero kumana pinsar ko ang mga isda nintak lang. Taman may sinay sila sa wahag. Kumana man pag basta paduyan ko, anak mabal kang mga siit na. Gulpin ako, pagulbo ko kang ulo nakita, bawal sawa. Bawal. Nagkaon sa mga orang nintak. Tamo naman nagsilad pag kita ko, nakap ko. Ang sawa, mabilis daw na pumulupot sa kanyang katawan hanggang sa kagatin nito ang kanyang pulso. Bahal sa wagli yan. Gamar sabra kinama. Common instances sa kanila na talagang pumapasok sa mga kulungan ng mga alaga. So, nung nakita siya is doon sila nagkakagulatan ng tao. Yung mga ahas, as much as possible, gusto nilang tumakbo or lumayo sa tao. Pero yung condition kasi na nangyari doon is wala siyang ibang pupuntahan. So, na-corner siya, na-trigger yung fight or flight. Since wala siyang matatakbuhan, lumaban siya. Tinakap ko mong pagkadakap ko, kagat na ko, dumugay mo darwa tapos na ko mong lawas. Kung kagat na ang ulo ng kagat sa lima ko, gulpin na duran ng limo ko, nalipang bla. Pagbugtaw ko, total sa ospital, bugasong rin, natay lima ko. Tarum na, ang kilid na kita. Samantala, matapos pugutan ng ulo ang sawa na kumagat at pumulupot kay Tito, agad itong namatay. Nasa bingit na po yung victim ng kamatayan. Naintindihan din po natin kasi sa sobra nilang nervyos, hindi nila malaman ano po ang gagawin po nila sa nangyari. Nagrambad ha, may gani uramang ganun sawak na ha. Dumugay kita tayo nagsawan mo. Hindi dapat sila pinapatay. If threat na talaga yung hayop sa tao, kung wala nang ibang alternate way, papatay niyo talaga yung hayop, which is unfortunate. Kung makakainkwento kayo ng mga ahas, kung hindi naman kayo sasaktan ng hayop, hayaan nyo. Nagpasalamat po talaga kami, naligtas siya. Da, umiyapan kong balik padayan ko. Balik tayo akong dapli sa mga balay man. Game, takad umiyapan padayan ko ra. Tekter ko, masisilid sa wala, badlay rin. Pulso na daan niya. Gamar sabra kinama. Ngayong 2025, kung kailan swerte raw ang mga ahas, kahit papaano, buenas pa rin daw si Tito dahil nabigyan siya ng ikalawang pagkakataon para mabuhay.